Buhay ka pa. Yep. Magdiriwang yata ngayon, no? Ang mga pumapanig sa Aurora MLBB. Pero, let's see, ano nga ba ang magiging pinaka-execution ngayon ng Aurora and the Kodak heading into game number 1 of this best of 3. Napaka-crucial, again, ng magiging unang matchup ng bawat team dito sa challenge season. Kasi, sobrang dependent dito yung likelihood na maka-advance ka agad sa challenge finals na walang problema. Uy, ito naman yung trip ni Momo Sempoy. Oh, tignan mo, oh. Oo. Clear siya, tapos biglang bibisitahin niya si DK. Oh. Gusto niya talagang gawin. Yun talaga eh. Si Rene J rin naman, napaka dami niyang nakukuha ng information. Mabilisang emblem check tayo dyan. Makunat na harik to ha. Pero uy, teka lang, Demon Kite. Medyo napuruhan yata siya dito. Mabuti na lamang at may guiding wind. Dahil man. Hindi ka papabayaan ni Rene J. Di Maasahan mo talaga. yan. Okay, so close call yun. Pero nag-flicker si Rene J para within range siya nung guiding wind. Yep. Worth yun. Hindi mo gusto yung mawala agad ang iyong jungler in the first minute of the game. Mabilis pa naman dapat ang magiging daloy ng early farming dito. Kung ikaw ang Aurora MLBB. Pero ngayon, naku, inaabangan si Rene J. Blade Surge papasok sa kanya. Mabibigyan na nga yata kasi walang flicker. Zayed Sempoy takes first blood. Alright? So, Todak, given yung paulit-ulit nilang aggression, meron naman palang results. So, first takedown, unang dugo para sa Malaysian na kupunan. Tingnan natin kung may bawi. Mid. Oy, unbreakable na stun agad si Demon Kite doon. At isa na namang kill ang nakuha rito ng Todak right before the turtle. So, mukhang alanganin na ito na sugurin pa kung ikaw ang Aurora. Nako, Bri, mukhang Malaysia ang new brawl meta. Oh. And so far, ulit lang nilang binabato ang sarili nila, ang kit nila sa Aurora, and hindi makabawi. Ang daming mga sugod na well-coordinated sa side ng Todak. Parang nakle-layer nila na maigi either yung taunt, yung deathly grasp, or yung stun na nagmumula nga sa Blade Surge dito ni Zayed Sempoy. So yung mid-trio nila ay sobrang nagiging coordinated so far. Pero malalaman pa naman natin kung masusustain nila to hanggang sa mamaya dahil kung duo, trio at synergy lang naman ang pag-uusapan natin ulit. Hindi rin naman kukulangin ang Aurora MLBB pagdating doon. At saka wala pa tayo nakitang malupit na huli ni Edward or tamang ult na ninakaw ni Yue into a real fight. So siguro nga meron pang mid-game power spike na inaabangan ang Aurora and kailangan natin mag-chill lang, di ba? Merong nagkwento sa akin na ang ibig sabihin ng Sempoy ay cool guy. So dapat mga Sempoy lang din ang Aurora. Cool guy! So lahat sila rito ay mga cool guys. Oo, kunento sa atin yan ng ating producer. Sabi niya, Sempoy means cool guy. So I'm like, okay. Oh yan, Cool. confirmation. May confirmation Cool tayo. lang. Bumubulong ang ating producer ngayon at sinasabing yun nga ang tamang definisyon. Pero ano kaya ang mga pwedeng bawi ng Aurora this time? Uy, guiding! Wow! Uy, pumasok siya doon sa brush. Nalapagan ng Eternal Guard. Pero hindi naman ipo-full commit ng Todak just yet. Wala ring resources na na-burn. Ay, demi-flicker yata. Na kanina inakuha from Zayed Sempoy. Yup. DK, woy! Teka lang, Demon Kite. Gusto niya to, nasa ilalim naman siya ng tore. Pero nakuha ang orange buff. Pero, ibig sabihin nung nag-retry si Zayed. So, tingnan natin opening to para sa Aurora. Yes, di nga lang nila alam na nasa gilid si Momo Sempoy. Parang bumibuelo-buelo lang, naghihintay ng tamang opening. And without the retribution ay hindi nababalakin ng Todak na i-contest yung turtle na iyon. So, tag-isa na sila. Tag-isa na sila ng turtle dito. Both Aurora and Todak. Gusto na rin yatang laruin ito ng medyo mas agresibo pa kasi nakakapagsama-sama na rin ang Aurora. Kailangan na natin makita yung mga synergy plays para makakuha ng advantage o makabawi dito. Pantay na pantay yung gold natin halos Yup, halos walang nangyari. Hindi nangyari yung early game struggles ng Aurora. And
very conservative si Demon kahit sa kanyang retribution. Kung alpha ko yon or kahit anong jungle ko man yon, pinasok ko na yung purple, pinasok ko yung orange, doon ako nag-retry. Pero again, nirespeto ng Aurora yung gigil at yung early damage output ng Todak. Oh, malilayer na naman kaya ito kasi nabawasan. Half HP for Renegade pero may onward pa si Edward. Nandun na rin yung magandang Eternal Guard kaso nga lang may heal lang yata. Circling Eagle para makatakas. Nandito na rin yung Zaman Force from Z Zempoy. At tinatarget lang nila sa ngayon ay si Momo Zempoy. Pero parang ang kunat. Parang hindi nababawasan pa halos ng Aurora. And again, hinahawakan ni Demon Kite yung kanyang resources. Hindi niya ginamit yung Spear of Alpha. Holding out for it. Tatalon Z. Oy, medyo napalalim yata doon. Doming Kite gets the kill kontra kay Hazelnut Sempoy. Andi na rin yung Spear of Alpha. Di Sempoy, hindi na makakatakas pa. Flicker in. Mula pa kay Mr. Consistent. Kailangan daw talaga makuha nila yung kills. Ngayon, magkakaroon pa yata din ng karagdagang tore. Okay, naghahanap ng conversion ang Aurora. Ang ganda nung top lane engagement nila. All the way from the mid to the jungle. Okay, na-push nila yung top lane. Kaso nga lang, nawala yung bot. So far, I'll be very conservative also. Bawi pa lang yung early game ng Aurora. So ngayon, yun lamang nila. Sabihin ko, ito pa lang yun. Slight pa lang, 1K pa lang. Oo. Hindi pa enough para sobrang masabing advantage na ito or magiging dominante na ang Aurora. Kumbaga marami pa ring windows or openings na pwede mabuo ang Todak dito kapag nakahanap sila ng way. Pero last turtle na ito of the game, nakapag-pick up na rin ang Flask of the Oasis si Renegade. Karagdagang sustain yan kung gusto nilang medyo magmatapang. And speaking of magmatapang, si Momo Sempoy pa nga talaga ang uunahin nila. Hazelnut Sempoy, sasaluhin din yung Spear of Alpha. Pero nandito na rin si Zayed. Renegade medyo low, Edward din. Primal Wrath nagamit na. Pumasok pa si Yue with the kinopyang AOG pero masusundo lang din siya. At yung turtle, na-reset halos sa kaguluhan pero medyo mas kontrolado ng Todak at sila ang makakasecure nito. Yun yung mahirap sa mga ult from Quiapo. Usually, kapag ikaw yung original user ng ult, on demand mo siya. Pero anong nangyari doon, nung nakinita ko, si Yue, pumasok siya sa fight nang wala pang nanakaw na ult. And then, syempre, bilang isang frontliner, bilang isang roamer, si Hazelnut, siya yung parati nakikita ni Yue. So, AOG yung nakuha niya. It caught one, pero something tells me, baka mas gusto sana ni Yue na ang nakuha niya ult, yung Eternal Guard. Yes. Kasi yun yung sanang mas solid na didikdik or haharap sa mga players ng Todak, and that would have been more beneficial to Aurora. Nako. Kaya naman, dahil sa kalamangan na yun, ay medyo nakukuha na rin ng Todak paunti-unti yung ibang mga bahagi ng mapa natin. Pero dun sa kanina nating nakitang gold or item check lamang si Doming Kite. Pero ngayon yata ay mapapalibutan silang dalawa ni Renegade ng Todak. Hahabulin talaga Blade Surge, hindi kumonekta. Eternal Guard ginamit kina Yue, harang-harang talaga. Renegade na lang ang magiging sakripisyo para lang makatakbo si Doming Kite papalayo. Kahit na sabihin natin optimistic tayo at niniwalang nakapag-prepare ang Aurora dahil sa matagal nilang break, I feel like yung galawan nila dito very reminiscent of M6. I'm just gonna be honest with you. Parang hindi sila ahead and hindi sila on time sa galaw ng kalaban nila. So, ayoko naman sabihin behind sila, pero parang ganun na nga. Pag nanonood ka ng mga team fights against Todak, parating parang sumusunod lang yung mga member ng Aurora. Parang, okay, Renegade and Edward, back. Sa alan dadating sina Yue at si Demon Kite. Ako lang ba nakakita nun? Parang may ganoong kaunting inconsistency nga na ipapakita ang Aurora so far dito. Pero probably ang isa sa mga pwede din naman nating sabihin ay unlike what previously happened nung M6 yung setup na to, parang may other chances ka pa na i-adjust na lalo. Kung adjustment lang din naman ang usapan, na feel ko ay isa sa mga pwedeng sabihin natin strengths ng Aurora MLBB given na ito ay isang best of 3. Ayun, sumasakit na nga. Gaya na sinasabi natin, lamang si Domeng in terms of gold na force out doon ang flicker mula kay Zyme Sempoy. Brigida ko lang ba or nag-ult si Edward? Wala siyang primal wrath ngayon. Wala siyang primal wrath ngayon. At mukhang dalawa ang mananakap doon ng AOG. Dalawa rin yung matutot. Kaya naman papasok na ang Todak. Pero napakarami rin nanakap doon ng pagpasok na ginawa ni Renegade. Kaso nga lang, mawawala si Hazelnut Sempoy. Ito na bang hinihintay ng Aurora? Hindi tumama doon ang Death Sonata.
pero pasugod pa rin, pasulong pa rin ang gusto nilang mangyari. Oh. Spear of Alpha, nag-miss. At mukhang kinakailangan na yata muna nilang mag-disengage ng kaunti. Okay. Lord, still, Totodak. Pero sinacrifice nila yung gatot nila. I think that's worth it. A roamer for a major objective. Lalo na't lamang naman kayo sa mapa, lamang kayo sa mga engagements. Kahit na sabihin mong merong 500 gold din ng Aurora, pwede na rin. That's okay. Okay na rin. Pero, yun nga lang, I think we're still waiting for Aurora's best positioning, best response sa game na to. 10.5 minutes in, may power spike ba tayong inaabangan? Item spike. Anong hawak ni Domeng kahit right now? 301. Kamunti kanya na kanina mapatay si Zaim. Yep. Pero, magsa-Sky Piercer ba to? Yes, meron. Kanina Meron ay na. Okay. nakuha na niya. And I think isa yun sa mga magagandang nakikita natin. Aside sa fact na low-scoring game naman talaga siya for both sides, ay halos wala nga napipitas. At most, parang si Rene J na pakiramdam ko ay willingly na lang din pinipili ng Aurora. Katulad na lamang mo kanina, no, na pinili na lang nila na i-sacrifice si Rene J para lang makatakas si Domeng kahit. Pero ay hopefully makakita din tayo na yung mga ganoon ay mas naibabawi. Ito na yata yun eh. Kasi nandito naman na yung damage na inaabangan natin from Domeng Kite. Yep. Para sa akin, as soon as makulong nila si Momo, then goods tayo. Wait, Demon Kite. Uy, DK. Speaking of Momo though, lahat ay ibinuhos kay Demon Kite. Siniguro nila na hindi na makakalakad pabalik ng base si Demon Kite. At dahil dun sa isang natirang siege minion, napop pa yung Holy Shield sa top lane at nakapag-push lalo ang Todak. Kahit na sabihin mo nagbago yung mga pangalan ng mga players, nagbago yung lineup, Todak langgar pa rin ang laruan nila. Sobrang di ka sure sa mga pwedeng mangyari. And madedenay na from this point onwards ang iilan sa mga resources ng Aurora MLBB. So parang ito na nga yata yung isa sa mga na-point out din natin kanina, no? Looking at the item builds, looking at the overall composition na medyo may pagka-heavy on utility talaga yung concept ng Aurora. Sasapat na nga ba in the long run yung ganitong pag-rely nila ng damage kay Domeng Kite? Kasi if meron man si Demon Kite, and sinabi na natin na hindi sobrang ganda nung idea nung even Hilda into Alpha, parang siya yung napupuruhan at nauuna pa kadalasan ng Todak. Yun yung sinasabi kong may inaabangan ba tayo sa Aurora. Kasi fundamentally, dapat nga panalo yung Aurora. Pero dinadaan sa dahas ng Todak kaya madalas nabibigyan si Demon Kite. And because of this, papauin si Zaim, mababa rin si D. This should be Aurora's Lord. Yeah, kontrolado nila. Riot Sempoy, iikot nga lang. Posibleng manggaling sa gilid. May sapat na info si Momo Sempoy at nakapag-reset na rin ang ibang mga nabawasan o napalow na members dito ng Todak. Pero ginamit yung Spear of Alpha, hindi kumonekta kay Momo Sempoy. Makikita nila si Zayed, itatry nilang i-poke. Napakakunat nga lang ni Momo. Naku, nagkakahiwalay yung laban natin at mukhang ang na-isolate doon sa kabila ay si Edward. May flicker pa, pero inabutan nga lang siya ni D. Sempoy na ang bilis-bilis sumayaw. At kamuntikan din si Yue na mabigyan kanina. So ngayon wala na si Edward for Aurora. Naku, yung advantage in numbers nasa Todak ngayon. Sabihin natin na wala si Edward doon. Down for about 15 seconds from now. Walang ult. Si D. Sempoy ngayon, wala rin siyang flicker. Oh, kakakuha lang yata niya ulit. Pero double kill ang makukuha ni Domeng Kite. So magiging maganda ang resulta nito. Gusto pa yata trumipol. Zayed though, nakaiwas at nakabalik sa ilalim ng tore. Pero this time around, pwede na yata natin sabihin ulit na Lord na ng Aurora, na kontrolado na ito ng Aurora. Sa kanila na ito mapupunta. Okay. Sa ganitong moment, usually sinashot call ko, may kalaro sa RG, hanapin niyo yung Luyi. Ay, hanapin niyo yung Suyo. And eventually, nahanap nga nila, hindi nila kailangan mag-sweep ng bush dahil rinespeto ni Zayed yung Aurora. And right now, Aurora in control. Pick off after a big Lord take. Ito na. Slowly but surely,
ikukulong na ng Aurora ang Todak sa base nila. Mawawala na yung major strength ni Momo bilang Hilda. Okay, babalik na yata tayo doon sa kung ano man ang initial expectations natin given the lineups. Nasasagot ni Domeng kahit dito yung tanong, nasasapat ba? Dahil sa likod nilang dalawa ni Rene J, sa damage na nabubuhos nila, ay parang kinakaya nila ang Todak, lalo pa at kung hindi sobrang coordinated at sabay-sabay nung nagiging approach nila sa mga engages. So nauubos na ng Aurora Emeldini paunti-unti yung mga tore, yung mapa ngayon ng Todak. 12 minutes nagpas na rin, so wala nang iba pang holy shields na poprotekta dito sa mga inhibitor turrets nila. At eto na yung pag-shift ng momentum na inaantay ng Aurora. Napapalibutan na namin! Ayun. Oh, so slowly. Again, ito ang playstyle ng Aurora. Kala ko parang mga pulis sa action film, dediretsohin at titimbrehan na ng Aurora ang Todak, pero hindi pa pala. Safe muna. Play it safe. Slowly but surely. Bottom lane inhibitor first. Tapos, I guess play for the Lord. Kaya pala may parang mask. Oo, may megaphone. Napapalibutan na kasi namin kayo. So, item check ng mabilisan. Ayan na. Pakumpleto na halos. Inuna na nga ni Demon Kite yung Winter Crown. So, baka may Yan. makita tayong potential na pambitin, bait play lang. Wala sa Aurora na sana ay makapitalize nila later on. Pero gusto lang talaga nila. Itore muna. Teka lang. Naku, ito na yata yung bawi ng Todak. Avatar of the Guardian pumasok na rin, revitalize. Napakakunat ni Hazelnut Sempoy. Pero Domeng Kite pa rin. Godlike na siya. At ang Aurora gusto pa yatang ituloy yung laban. Pero yung Todak nagsitakbuhan na. Okay, so kahit nasabihin mong jungle for roamer yan, I'll say good trade pa rin yon para sa Aurora kasi hindi na safe mag-defend para sa Todak given na hindi nila nabigyan si Domeng Kite. Ngayon, tinan mo to, pipilit pa ang Aurora na mapag-push. Alright. Medyo masakit si Sempoy pumasok pa rin with the Blade Surge. Naku, Domeng Kite, na-shutdown yata siya doon. Ngayon naman nagtatakbo na rin sina Edward. May guiding wind na nagamit Circling Eagle, kaso nga lang habol na habol. Habol na habol si Momo Sempoy. So, nakuha nila yung inhibitor turret. Pero naparami yung casualties. Okay, siguro playing it safe lang din si Edward, pero yun yung pangalawa niyang involuntary discharge ng kanyang ult. To be fair, hindi rin naman nila kailangang mag-ult in the near future kasi I think nabasa nila yung mapa na hindi naman tayo lalaban, tayo magko-contest, pero dahil sa pagka-shutdown kay Domeng Kite, malaking oops yun. Malaking oopsie na nabigyan pa yung Granger na sana no deaths, dire-diretso, nangalahati ang kanyang Skypiercer stacks. Yes. Napaka taas na or yun, numbers panigurado. Kaya kahit pa ang mga makukunat na miyembro rito ng Todak ay hindi na nagiging ligtas. Pero ito yung paunti-unti na nakikita nating sagot. Sa lineup ng Todak, mahirap na magkamali. Napakadami nilang ika-capitalize sa bawi, sa team fights. Mapalibutan lang nila si Sempoy, sasayaw. Naku, magiging... Okay, good call to para kay Yuen na nakuha niya agad yung Eternal Guard. Importante yan para sa magiging depensa ngayon. Oo. Meron silang karagdagang resources. At meron silang sapat na damage para kuhain na rin yung Lord. Extra CC, extra body. Maswerte na sila na ang nawala lang ay mid lane inhibitor. Okay na yun. If hindi nakuha yung depensang to, hindi malinis, pwedeng base agad. Naiwasan doon yung AOG at sinalupan niya yung damage ng Torre. Domeng Kite takes Hazelnut Sempoy down. Di Sempoy doon sa likod, tinatarget nila Edward. Kinakailangan niya lumayo, nag-flicker. Etong si Domeng, pero makakadash lang si Di Sempoy. Clever, sabi niya okay lang. Momo Sempoy na lang ang ating tatargetin. Pasugod na ang Aurora ngayon kasi dalawang miyembro ng Todak ang medyo matagal pa bago bumalik. 19 minutes na pala tayo dito sa laban. Sobrang intense, sobrang focus natin, sobrang lock-in ng Aurora at Todak. Hindi napansin, TikTok timers na pala. So, with that said, the free kills on the frontliners of Todak
slowly nagbe-build up ulit yung Skypiercer stacks ni Domeng Kite. Napaka-importante nito kasi number 1, pa-lord na ulit in 40 seconds. Number 2, gumaganda yung engage ng Todak. Kahit na sabihin mong nawala na yung lead nila ulit, the fact na nakambakan mo ulit yung Aurora na kumakambak lang din, means baka moral na ng Aurora yung atake nila. So, ang ganda ng estado pa ng battle spells ng Aurora. After this Lord, feeling ko dapat siguraduhin nilang pino ang kanilang siege para matapos na to. Sobra. And be extra careful din. Kasi maganda yung sa iba, yung resources na iba, pero Domeng Kite, na gamit na yung flicker niya earlier, trying to take down the Sempoy, na hindi naman nila nakuha, pero still, marami-rami sila naging advantage doon. Kaso for this objective take, ay kailangan nilang ingatan na siya ang hahanapin at tatargetin ng Todak mamaya-maya. As they say, where you graduated, diba? They have to make ingat. Kasi sa totoo lang, yun lang yung karamihan ng mga slip-ups ng Aurora, hindi dahil sa pag-iingat. Dahil minsan meron silang careless moments na parang, uy, hindi pala dapat nangyari yun. They have to make ingat. Doble ingat. Doble-doble. Triple kung pwede. Kasi ngayon ay sina-scout na ng Todak paunti-unti. Yuen, nakuha na naman niya ang Eternal Guard. So I think maganda ang kanilang kinatatayuan right now. Equipped sila if ever man magkaroon ng engage. Pero on their terms nga ba magsisimula ito? Kasi nakakaangat ang Todak paunti-unti. Hindi natin alam kung sino yung pwedeng magsimula ng engage. Momo Sempoy, susugod lang din. Mukhang napaurong ng Todak kaunti ang ibang members ng Aurora. Tawag dyan, Todak Langgar. Pushing forward. Magmimiss ang Earth Shatter ni Edward. Sa likod, uy! Science Sempoy, tinarget nila Domeng Kite. Napap ang kanyang immortality, kaya naman tatakbo na siya papalayo. Eternal Guard binagsak dito. Di Sempoy daw, oy! Pumasok with the flicker! At ang tinarget lang din ay si Domeng Kite. Merong guiding wind, pero si Momo Sempoy siya lang din ang hahanapin. Kaso si Di Sempoy yung unang tutumba. Wala na rin yung gold laner ng Aurora. Hazelnut Sempoy napakakunat. Pero yung immortality niya ay mapapapat, may ipit siya sa gitna ng apat. It's a double kill for Demon Kite. At mukhang sa kanila pwedeng pumabor yung kasalukuyang sitwasyon. Okay, gusto ng Aurora, double whammy, two-way ang pag-atake sa Todak, sa base at sa Lord. I'll tell you now, yun ang rason kung bakit nanalo ang Aurora sa exchange na to. Hindi siya 5v5 nung nisimula ang laban. 5v6 siya. Yung 5 kapunan ng dalawang team, tsaka yung mapa para sa Aurora. Kaya sila nag-split up ng gano'n yung Todak kasi kinailangan umuwi ni Zayed. Not just because napapi immortality niya, para rin mag-clear ng base. Yes. And nung mga last few moments ay labasan na lahat na ng tapang halos ng mga players yung nakita natin. Flicker wala kay D. Sempoy, parang focus lang talaga siya kay Domeng Kite na nakuha naman niya in the end. Pero ang bilis ng Aurora na makarespo at makapag-group up enough and split din agad-agad. Accordingly, depende sa kung ano yung gusto nilang gawin at kailangan. So kasama nila ngayon ang Lord, 20-minute Lord. Paano nila iti-take advantage ito? Palapit na rin si Domeng. Ang sakit na ng damage na meron dito ang Aurora MLBB. Hazelnut Sempoy, hindi na kinakaya ang lahat. At papasok pa nga si Demon Kite with the Spear of Alpha. Mapupunta pa kay Domeng Kite yung kill na iyon. AOG, nandito na mula kay Hazelnut Sempoy pero hindi na niya kinakaya i-sustain lahat ng ito. Di Sempoy din sumasayaw pero makunat-kunat na rin si Edward at sasaluhin pa niya yung Spear of Alpha. At Aurora ang makakakuha ng game number 1. Tulad ng performance